Nagkunwaring nabangga ng kotse ang isa sa mga quintuplets para mang-scam at bigyan sila ng pera pambayad utang. Pero laking gulat ng mga bata kung bakit kamukha nilang lalaki. Ako si Cristal de Jesus. Sa kolehiyo pa lamang, lagi kaming magkaaway ng isang lalaki. Anak siya ng bilyonaryo, habang ako ay isang hamak na bookworm at anak ng isang magsasaka. Ito ang ating kwento at sana manatili kayo hanggang dulo. Okay, target na to. Bulong nga ni Hector nang masulyapan nga ang paparating na mayamang lalaki. May hawak itong maleta papunta sa gawin nila. Hans, ikaw ang mauna. Magpanggap kang nadapa. Ha? Bakit ako na naman? Lagi na lang ako. Para realistic. Kapag ikaw ang nadapa, parang totoo talaga kasi lagi kang sugatan. Sagutan nga ng dalawa sa mga quintuplets na sina Hans at Hermes. Shh, huwag kang maingay. Hugo, ready ka na bang umiyak? Sagutan naman ng dalawa pa. Napakamot na nga lamang ang batok si Hugo. Depende. Gusto niyo ba yung iyak na parang nawala ng laruan o iyak na parang sinapak sa tiyan? Mamili muna kayo. Yung parang sinapak sa tiyan. Sabay-sabay nga nilang sagot. Dumating ang lalaki at saktong nag-slide si Hans sa lupa. Aray, si Kuya. Sigaw nga niya na parang may nabali. Nagkagulo kaagad. Dumaluhong nga si Hugo. Sabay hagulgul nga na parang maiihi. Sir, nabuntol niyo po yung kapatid namin. Tulong po. Mayaman naman po kayo eh. Baka pwede pong panggamot lang. Ha? Aba, hindi ko naman kayo nabangga. Nagulat ang lalaki sa tinuran nga ni Hugo. Lumapit si Hector at pinahid ang peking dugo na gawa nga sa ketchup sa tuhod ni Hans. Kita niyo sir, dugo ano? Hindi naman namin kayo ipapabarangay basta magbigay lang po kayo ng kaunting tulong. Sumabat nga si Hermes at kunwaring nagalit. Kung ayaw ninyo, tatawag na lang po kami ng pulis. Baka ma-TV patrol kayo. Aray, hindi na ako makalakad. Baka maputol yung pako. Dagdag acting pa nga ni Hans. Nabiglang gumapang kunwari pa atras. Nataranta tuloy ang lalaki kaya't naglabas nga ito ng pera. O eto na, eto na! Huwag lang kayong maingay. Sabay-sabay na nagdingning naman ang mga mata ng magkakapatid pero bago sila makaalis, biglang dumating ang tambay sa kanto, nakilala sila. Aba kayo na naman? 5 beses na kayo nagkunwaring nabangga dito sa kalsadang to ah. Sigaw ng tambay. Biglang nagtingin na ng magkakapatid. Nagpumiglas si Hans na parang biglang gumaling. Tara na, baka mahuli pa tayo. Nang makatakbo nga sila sa isang sulok, ay humihingal na nagsalita si Hugo. Mission accomplished, may pambayad na ulit tayo kay Tito. Hindi pa rin sapat, malaki ang utang ni Mama kay Tito Horacio. At kapag hindi tayo nakapagbayad, baka saktan na naman siya. Seryosong sabi nga ni Hector. Pero may plano ako. Next time, hindi na tayo magpapanggap na nabangga. Ha? Ano naman gagawin natin? Hindi magpapanggap tayong nawawalang anak ni Mayor. Sabay-sabay silang natigilan. Pagkatapos ay nagtawanan ng malakas. Bit-bit nang magkakapatid ang perang nakuha nila mula sa panibagong aksidente. Hinihingal pa nga sila habang nakatayo sa harap ng malaking pintuan ng lumang bahay ng kanilang Tito Horacio. Kuya, sigurado ka ba dito? Baka kulang pa rin. Mahina ang boses nga ni Hugo. Wala tayong choice kung hindi si Mama na naman ang tatamaan. Sagot nga ni Hector at mariin nga ang pagkakahawak sa supot ng pera. Dahan-dahan nilang tinulak ang pintuan. Bumungad sa loob nga si Horacio. Nakaupo ito sa upuang kahoy hawak ang tabako. Aba, dumating na ang mga batang unggoy. May dala ba kayong pera ha? Malalim nga at malamig ang tinig ni Horacio. Lumapit si Hector at iniabot nga ang supot. O eto po Tito, lahat ng kinita namin, saksak mo sa baga mo. Binuksan ni Horacio ang supot at binilang ang mga papel. Pagkatapos ay umiling at hinampas ang pera sa mesa. Kulang! Ang babagal nyo, hindi pa rin sapat ang pera! Biglang narinig nga ng magkakapatid ang kaluskos mula sa kusina. Doon nila nakita ang kanilang ina. Nakayuko ito habang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas. Pawis na pawis nga ito, nanginginig nga ang mga braso, pero walang magawa kundi sumunod nga sa utos ng kapatid. Ma! Bakit ikaw ang nagbubuhat niyan? Sigaw nga ni Hans at dumakbo nga papalapit. Hans, anak, bumalik na kayo sa labas.
Mahina ang tinig nga ng kanilang ina. Huwag na kayong makisawsaw pa. Ano pong wag? Bakit mo ginagawa siyang parang katulong nanay namin yan? Lumapit ang isang tauhan ni Horacio. Malaki nga ang katawan nito at singlaki ng poste. Tumingin ito pababa sa mga bata. Hoy, makukulit! Baka gusto niyong lumipad, palabas ang bahay. Nagkatinginan ng magkakapatid. Nakikita sa mga mukha nila ang galit pero alam nilang wala silang laban. Kuya Hector, lumaban na tayo. Hindi ko na kaya nang makita si mama na ganito eh. Hindi tayo pwedeng makipag-away ngayon. Bata lang tayo, hindi natin kaya ang laki nila. Pero balang araw babawian natin sila. Bulong nga nila Hugo at Hector. Tumawa naman si Horacio. Narinig niyo yon? Mga batang supot, nagyayabang. Huwag kayong mangarap habang buhay, utang ang ipapasan ng nanay niyo at kayo, mga scammer lang ng kalsada. Naglatag na naman ng plano ang 5 magkakapatid. Sa gilid nga ng kalsada ay nakapwesto si Hector bilang utak ng operasyon, habang sina Hugo at Hermes ay naghahanda nga ng ketchup na gagawing peking dugo. Sina Hans at Hunter naman ang tatakbo sa gitna ng kalsada para magpanggap na nabundol. Okay, ang rules. Pag dumating ang sasakyan, Hans, ikaw ang unang tatakbo. Hunter, ikaw naman ang kasunod. Hugo, yak ka agad ah. Hermes, ikaw bahala sa drama. Akong nagne-negotiate, copy? Saad nga ni Hector. Copy! Sabay-sabay naman nilang sagot. Sa di kalayuan papalapit, ang isang mamahaling itim na sasakyan nagningning nga ang logo sa harap. Ayan na, perfect timing! Sigaw nga ni Hermes. Sumalang kagad si Hans, gumulong sa semento na parang stuntman. Kasunod nga si Hunter na dumapa at nagkunwaring hindi makabangon. Aray, nabundol kami! Sigaw nga ni Hans, hawak ang tuhod na may ketchup. Huminto ang sasakyan, bumukas ang pintuan at bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumikislap pang ang relo. Nakapumada nga ang buhok at mukhang pangmayabang. Ano to? Malakas nga ang tinig ng lalaki. Mga bata, huwag niyo akong ginagago. Sa dinami-rami ng taong pwede niyong lokohin, ako pa talaga? Nagkatinginan ng magkakapatid. Kita nyo? Tugaan si Hans. Kawawa naman kami, panggamot lang po sana. Ani nga ni Hector. Ngumisi si Jet sabay naglabas nga ng mamahaling panyo at pinahid ang ketchup sa tuhod ni Hans. Ketchup classic, ang hina ng props nyo. Naginit nga ang tenga ng mga bata. Hoy, totoo to no, nabundol mo na nga talaga ako eh. Singhal nga ni Hans kahit halatang hindi. Wala kang ebidensya. Sagot ni Jet habang nakahulikip-kip nga at sabay sabing, kung gusto niyo ng pera, humanap kayo ng matinong paraan, hindi yung ganyan. Biglang sumingit si Hermes. Matino? Paano kami magkakapera kagad? May utang ang nanay namin, pinapahirapan siya ng tito namin, hindi ka makakarelate kasi mayaman ka. Nagtaas ng kilay si Jet. Excuse me? Hindi lahat ng mayaman spoiled, pinaghirapan din ng tatay kong lahat ng to. Ikaw, pinaghirapan mo ba? Ang dali-dali lang para sa iyo na magsalita kasi kumakain ka ng steak araw-araw, kami sardinas. Singit pa nga ni Hugo. Tumawa na nga lamang si Jet, pero hindi ito natawa nang matagal dahil sumabat nga si Hunter. Kung hindi ka magbibigay, babangon kami dito sa kalsada at saka sisigaw ng hit and run, bahala ka. Gusto mo bang masira ang pangalan ng pamilya nyo? Tumawa nga si Jet. Nanlaki mga mata nito. Huwag kayong bastos ha. Bastos? Bastos ang tawag sa taong walang awa sa mga batang nahihirapan. Ikaw mayaman pero walang puso. Nagkumpulan ng mga tao sa paligid, may ilan pang nagbubulungan. Aba parang may issue ah. Baka nga binangga ng mayamang yan. Sabi nga ng isang matanda. Nataranta si Jet. Naglabas ang wallet at tinalog nga ito sa harapan ng mga bata. Oo na. Eto pera. Ngumisi si Hermes. Salamat kuya, at least generous ka kahit mayabang. Generous? Di generosity to. Kundi para lang matahimik kayo. Pareho lang yon. Kita mo? Gumaling agad ako kasi mabait ka pala deep inside. Sabat nga ni Hans. Napahawak sa sentido si Jet. Mga baliw kayo. Pero may potential kayo, wala lang sa lugar ang paraan. Hindi niyo ba naisip na baka magamit ko kayo sa mas malaking plano? Natahimik ang magkakapatid, nagkatinginan sila at nagsalita sa Hector pagkatapos.
Ano ibig sabihin yun, kuya? Ngumisi si Jet. Kung gusto niyong iligtas ang nanay niyo mula sa tito niyo, baka kailangan niyong makipag-deal sa akin. Sad nga ni Jet. Nagtisla pa ng mga mata ng quintuplets. Matapos ang mainit na pagtatalo sa kalsada, hindi inaasahan ng quintuplets na salip na isuplong sila ni Jet. Inalok pa nga sila ng tulong. Pinupo sila ni Jet sa isang maliit na cafe at doon sinabi ang kanyang plano. Makinig kayong mabuti. Ani nga ni Jet habang nakalukip-kip at nakatingin sa kanila ng seryoso. Kung gusto niyo talaga ng pera at gusto niyong makawala sa paghihirap, tigilan niyo ang pangi-scam. May paraan pero legal. Mas mahirap nga lang. Nagtaas ng kilay si Hector. Legal? Tulad ng trabaho? Oo. Mag-aalok ako ng maliit na delivery business. Mga flyers, maliit na packages, simpleng errands. Gagawin niyo ng maayos, kikita kayo ng mas malaki. Kesa pangungotong sa kalsada at baka mahuli pa kayo. Pero bata pa kami, baka pagtawanan lang kami at hindi paniwalaan. Sad naman ni Hugo. Ngumiti si Jet. Hindi issue ang edad kung may disiplina basta't susunod kayo sa akin, may kita kayo. Tahimik na nagkatingin na ng magkakapatid. Kuya Hector, mas mahirap nga pero mas safe. Ayoko nang masaktan si Mama. Bulong naman ni Hans. Tumango lang si Hunter. Kahit gaano kahirap, basta para kay Mama gagawin namin. Pag-uwi nila nadatnan nga nilang muli ang ina sa kusina nagayos ng pinag-uutos ni Tito Horacio. Pagkakita sa kanila agad siyang lumapit. O mga anak, saan na naman ba kayo nang galing? Bakit pawis na pawis kayo? Tanong nga ni Kristal. Lumapit si Hermes at biglang himakap sa ina. Ma, may aaminin kami. Napakunot ang noon ng ina. Ano yon? Huminga ng malalim si Hector. Matagal na po namin ginagawa ang mga peking aksidente. Kunwari nababangga kami ng kotse para bigyan kami ng pera. Ganun po kami nakakabayad kay Tito. Nalaki mga mata ni Kristal sa narinig. Ano? Ginawa niya yun? Mga anak, bakit? Alam niyo namang delikado yun, di ba? Pumatak ang luha nga ni Hugo. Wala po kaming choice, ma eh. Tuwing wala po tayong pambayad, sinasaktan ka ni Tito. Ayaw na naming nakikita pong ganun. Halos mabulol pa nga ang bata. Pero lumod si Hunter sa harap ng ina. Ma, sorry pero promise titigil na po kami. May tumulong po sa amin. Napakunot noon si Kristal. Tumulong? Sino? Biglang sumabat si Hans. Si Kuya Jet, ma. Anak daw po siya ng isang bilyonaryo. Gusto po niyang tulungan tayo. May trabaho daw po kami ni legal. At hindi scam at saka hindi po delikado. Nagangat ng kilay ang ina. At bakit kayo basta-basta nagtitiwala sa taong yon? Ma, alam po naming risky pero mas risky kung magpapatuloy po kami sa scam. At least po ito. Kahit mahirap po, malinis naman. Mga anak, nasasaktan na ako na umabot pa kayo sa ganyan dahil sa sitwasyon natin. Hindi ko ginusto na pahirapan kayo ng Tito Horacio nyo. Ma, wala ka namang kasalanan. Kaya nga kami gagawa ng paraan. Huwag ka nang mag-alala, kayang-kaya natin to. Dumating nga si Jet sa bahay ng mga bata dala ang isang sobre ng papeles. At ilang gamit nga na kailangan para sa bagong trabahong ipinangako niya sa quintuplets. Pagkabukas ng pinto, bumungad nga sa kanya ang kanilang ina na si Kristal. Sandali siyang natigilan, ganun din si Kristal. Kristal? Ikaw pala ang nani ng mga bata? Mabilis na tanong nga ni Jet. Nalaki naman ang mga mata ni Kristal. Jet? Halos mabitawan niya ang hawak na basahan. Anong ginagawa mo rito? Bakit ikaw? Nagkatinginan nga silang dalawa na parehong nabigla. Ang mga bata naman, nagtatakang nakatingin lang sa kanilang ina at kay Jet. Ma, siya po yung sinasabi naming tumulong po sa amin. Si Kuya Jet po. Tumikim nga si Kristal. Hindi niyo kailangan tawagin siyang kuya. Matanda na siya kaysa sa inyo. Saka, matagal ko na siyang kilala, college pa lang. Tumingin siya ng matalim kay Jet. Nagtaas ng kilay si Jet. Wow, so hindi mo sinabi sa mga anak mo na ako ang mortal mong kaaway nung sa university. Laging ikaw ang top sa exam tapos ako ang pumapangalawa. Hindi mo na ba namimiss yung kompetisyon natin? Biglang sumimangot si Kristal. Miss? Huwag kang relasyonado. Ang naalala ko lang ay ang kayabangan mo at kung paano mo gustong patunayan na mas magaling ka sa lahat. Hindi naman sa lahat.
Ikaw lang talaga ang ayaw magpatalo. Depensa nga ni Jet. Dahil wala akong balak magpatalo sa taong kagaya mo. Balik nga ni Crystal. Natahimik ang mga bata pero hindi nagtagal ay sumabat nga si Hermes. Ma, kilala mo pala siya, bakit parang galit ka kagad? Galit? Hindi naman ah. Sabihin na lang natin na hindi kami magkasundo noon. Aba, parang hindi lang noon. Hanggang ngayon, same energy pa rin. Singit nga ni Jet. Sumabat nga si Hugo. So ma, ibig sabihin ba nito hindi natin pwedeng tanggapin ang tulong niya? Nagpikit nga si Crystal ng mata at nag-iisip. Mga anak, hindi ko gustong ugali ng taong to. Pero huminga siya ng malalim. Tinulungan niya ako, wala tayong choice kundi ang tanggapin ang alok niya. Para ito sa inyo. Napangisi si Jet. See? Even Crystal the Great marunong din palang lumunok ng pride. Hindi pride ang nilunok ko. Marina sagot nga ng babae. Ginagawa ko lang to para sa mga anak ko. Huwag mong isipin na nagbago ang tingin ko sa'yo. Paalis na nga sana si Jet mula sa bahay ni na Crystal nang biglang sumulpot sa harap nga ng tarangkaan ng kanilang tito Horacio kasamang dalawang malalaking tauhan. Kita agad sa mga mata nito ang pang-aalipusta at pang-uuyam. Aba, hindi pa nababayaran ang utang pero may oras ka pang manglandi. Malakas nga ang boses ni Horacio sabay turo kay Crystal. Namula ang mukha ni Crystal. Kuya, wag kang bastos. Wala akong ginagawa, nag-uusap lang kami. Umiling si Horacio at naglakad nga palapit. Nag-usap. Sa tingin mo maniniwala ko? Tignan mo nga, nakangiti pa kayong dalawa samantalang ako naghihintay ng pambayad. Napapitlag nga ang quintuplets pero bago nga magsalita si Crystal, lumapit nga si Jet rito. Hoy Horacio, wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan. Hindi siya naglalandi at kung pera ang habol mo. Eto na. Kinuha nga ni Jet ang makapal na tseke mula sa bulsa. Ibinigay niya yon ng direkta kay Horacio. Malaki ang halaga at higit pa nga ito sa utang. Nagulat si Crystal. Jet, anong ginagawa mo? Hindi kita pinuhintulutan na bayaran siya. Ngumisi si Horacio. At least may matinong lalaki na. Salamat iho, hindi ko akalaing may taong may kayang magtanggol kay Crystal. Kung sabagay, maganda naman talaga siya kahit single mother na. Nanigas nga ang galit sa mata ni Crystal. Pero hindi na nga siya nakapagsalita pa dahil tumalikod na nga si Horacio at naglakad palayo. Hinarap ni Crystal si Jet. Jet, sino nagsabi sa'yo na bayaran mo ang utang ko? Wala kang karapatang makialam sa bagay na yon. Umiling si Jet at mukhang nainis. Crystal, makinig ka. Pambihira, ilang taon ka nang ginagago ng kuya mo. Sinaktan ka niya, inalipin at pati mga anak mo. Nadadamay. At ngayon na may pagkakataon na tapusin ang lahat, mas gusto mo pang tiisin? Hindi mo naintindihan. Hindi to tungkol sa pride lang. May pinangahawakan ako kung ikaw ang ibabayaran niya. Ibig sabihin nakatali ako sa'yo at ayoko may utang na loob ako sa isang kagaya mo. Balik nga ni Crystal at halos nga manginig sa inis. Natahimik sandali si Jet tapos natawa nga ng mapait. Kagaya ko? Ano bang ibig mong sabihin? Yung kayabangan ko noong college, Crystal, hindi na tayo estudyante. Wala na tayong kompetisyon ngayon. Ngayon, realidad na ng buhay. At realidad nga, kailangan ang pera para mabuhay kayo at sino pa ba ang gagawa nun para sa'yo? Maring umiling si Crystal. Hindi ako humingi ng tulong, nagpumilit ka lang. Kung gusto kong maghirap, pipiliin ko kesa may taong ipamukha sa akin na siya ang nagligtas sa pamilya ko. Pride na naman, Crystal. Hindi ito tungkol sa'yo lang. Paano mga anak mo? 5 bata, 8 taon pa lang pero nagsusugal na ng buhay para magkapera. Sa tingin mo tama yun? Kung may lakas ka pang ipilit ang pride mo, ibig sabihin wala kang malasakit sa kanila. Nagbanting nga ang tenga ni Crystal. Jet, huwag mong sabihin sa akin yan. Hindi mo alam kung ilang gabi akong hindi natutulog para lang maisalba sila. Kung ilang beses kong tiniis ang panlalait ng kapatid ko. Hindi mo alam kung anong mga sakripisyo ko at kung ilang sugat na ang tinanggap ko para lang wag silang masaktan. Tahimik ang quintuplets habang pinagmamastan. Ang kanilang ina at si Jet nga, nag-aaway sa harap nila. Si Hans ang unang bumulong. Parang mas matindi pa to sa drama, Kuya Hector. Huwag kang maingay. Sagot naman ni Hector. Huminga ng malalim si Jet upang pakalmahin ang sarili. Crystal, hindi ko sinasabing wala kang ginawa para sa kanila.
Nakita ko kung paano mo sila pinaglaban. Pero dumating na din tayo sa puntong kailangan mong tanggapin na hindi sapat ang kaya mong gawin mag-isa. Kaya nga nandito ko. Umiling si Crystal, pinahid ang luha sa gilid ng mata. Bakit ka ba nandito talaga, Jet? Dahil ba gusto mong patunayan na mas magaling ka pa rin sa akin? Dahil gusto mong ipakita na ikaw ang mas nakakaangat at laging panalo? Kasi kung ganun, hindi ko kailangan ng tulong mo at hindi mo kailangan gawin to. Hindi na ako interesado sa ginagawa mo. Umiling nga si Jet. Hindi na ako yung mayabang na classmate mo noon. Oo, siguro madalas kitang inaasar dati at iniinsulto, pero ngayon, iba na. Ang gusto ko lang hindi ka na masaktan. Hindi na mahirapan ang mga anak mo at kung kapalit ay galit mo, tatanggapin ko. Natigilan nga si Crystal sa sinabi ni Jet. Nakatingin lang siya kay Jet pero hindi niya alam kung ano ang dapat isagot. Sa gilid na may sabay-sabay nga na nagsalita ang mga bata. Ma, okay lang naman at tinulungan tayo ni Kuya Jet. Ayaw na rin naming makita kang sinasaktan. Hindi ba mas mabuti na matapos na rin ang utang natin? Wala na tayong iisipin. Sad nga nila Hunter at Hugo. Pero anak, hindi lahat ng tulong ay libre. May kapalit yan sigurado. Maring sagot ni Crystal. Biglang ngumisi si Jet. Wala ako hinihinging kapalit, Crystal. Ang gusto ko lang, makaalis sa impyerno ng kuya mo. That's all. Pagbalik nila sa bahay, ramdam nga ng mga bata ang bigat sa dibdib ng kanilang ina. Malaki naman ang bahay na tinitirhan nga nila, ngunit luma na. Maraming sira at halatang hindi naaalagaan dahil nga sa kahirapan at matinding pagkakautang. Nagligpit ng gamit ang quintuplets habang nakaupo si Crystal sa sala. Dumating si Jet makalipas ang ilang minuto at may dala na nga itong folder ng mga papeles. Crystal, kung ayaw mong maulit ang hirap na yon, kailangan mong magkaroon ng matatag na trabaho. Hindi sapat ang paminsan-minsang kita ng mga bata. Mahinahon nga niyang sabi. Alam ko, pero saan naman ako kukuha ng trabaho? Hindi ako pwedeng basta na nga lamang mag-apply kung san-san. May mga tao ang kapatid ko, binabantay nila ang galaw ko. Exactly. Why kailangan mo ko? Mag-o-offer ako ng trabaho, legal yun at maayos. At siguro naman mas makapangyarihan ako kesa dyan sa tito mo. Napailing na nga lamang si Crystal. Jet, ayoko makialam sa negosyo mo, lalo na sa pamilya mo. Alam ko ngayon sa akin ng ama mo. Ayoko magmukhang nakikisiksik at ayoko ding madamay ka sa amin. Sa gulo namin. Humalakak si Jet. Dahil hindi nga siya makapaniwala sa naging dahilan nito. Seriously, Crystal? Kakabayad ko lang ng utang mo para makaluwag-luwag ka tapos ngayon trabaho pa ang tatanggihan mo. Huwag mong pairali ng pride mo. Kung magugutom ka at ang mga anak mo, pride pa rin ba ipapakain mo? Sumiklab nga ang init sa pisngi ni Crystal. Ayoko lang na isang araw marinig ng mga anak ko na nakasalali lang kami sa inyo. Walang makakaalam. Kung ayaw mong makita ka sa opisina, fine. May factory ako sa kabilang bayan. Production line, hindi halata na may kinalaman ako doon. Doon kita pwedeng ilagay. Walang nakakaalam na kung may-ari maliban sa ilang tao. Kaya kung worried ka na makikilala ka ng pamilya ko, forget it. Safe ka doon. Nagulat nga si Crystal ngunit agad ding nagsalita. Factory? Sa dami talaga ng trabahong pwedeng ibigay, bakit doon? Dahil sa gusto mo ng trabaho na hindi ka halata. Kung ayaw mo makitang nakapaligid ako, doon ka. Walang pangalan ko sa signboard, walang taong nakaka-relate na nagtatrabaho ako doon. Basta trabaho lang. Nakatitig si Crystal sa sahig. Naglalaro sa isip niya ang mga anak at ang kinabukasan nila. Ma, tanggapin mo na, hindi naman po ibig sabihin na utang na loob ka agad yun para sa atin din naman yon. Biglang sabat nga ni Hector at lumapit ito at hinawakan pa nga ang kamay ng ina. Ma, please, ayaw na naming makita kang pagod na pagod kakahanap ng pera kung san-san. Dagdag ni Hugo at nanghingilid pa ang mga luha. Napabuntong hininga si Crystal at tumingin muli kay Jet. Kung tatanggapin ko man, may isang kondisyon. Hindi pwedeng malaman ng kahit na sino, lalo na ng ama mo. Kapag nalaman niya, alis ako kaagad. Magang nagising si Crystal. Kahit ramdam pa rin niya ang bigat sa loob dahil nga sa naging pagtatalo nila ni Jet. Gaya ng pangako niya sa kanyang mga anak, gagawin niyang lahat para hindi na nga sila muling magutom pa at para makawala na nga
sa anino ng utang. Bago siya umalis, nilapitan siya ng kanyang quintuplets. Nakaupo silang 5 sa mesa at sabay-sabay na nakatitig sa kanya. "Ma, sigurado ka dito?" Tanong nga ni Hector ang pangari at pinakamatapang sa kanila. Tumango si Crystal at bahagyang ngumiti. "Oo anak, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa inyo." Niyakap siya ni Hugo. Kaya mo yan, ma, basta huwag kang papayag na apihin ka. Kung may mang-api sa'yo, sabihin mo kagad sa amin. Kami ang bahala. Pagdating sa pabrika, sinalubong siya ng amoy ng langis at tunog ng mga makina. Malawak ang lugar, maraming manggagawa, ang abala nga sa kanilang gawain. Hindi alam ng karamihan na pag-aari nga ito ni Jet at yung dahilan kung bakit pumayag si Crystal. Nilapitan siya ng isang supervisor. "Ikaw si Crystal, tama?" "Opo." Magalang naman ang sagot niya. "Ako si Celso, akong supervisor dito. Simula ngayon, ikaw ang magiging assistant sa packaging line. Simple lang naman ang trabaho mo, magbalot, ilagay sa kahon, tapos seal. Intindihin mo ng mabuti, maliit ang pasweldo pero legal at saka maayos." Tumango si Crystal. "Salamat po." Habang nag-uumpisa siya sa trabaho, ramdam niya ang bigat ng gawain. Mabigat ang kahon, mabilis ang takbo ng linya, at malamig ang tingin ng ilang kasamahan, may ilan pa nga na nagbubulungan. "Uy, bago na naman, pero mukhang sosyal pa. Siguro hindi tatagal, tignan mo nanginginig pa yung kamay." Pinilit ni Crystal na huwag patulan. Sanay na nga siya sa tingin ng tao. Ngunit habang lumilipas ang oras, ramdam niyang pagod na nga kagad ang katawan niya. Sa kalagitnaan ng break time, nakaupo siya sa gilid habang pinupunasan ng pawis. Doon siya nilapitan ng 2 babae at mukhang matagal na ngang nagtatrabaho sa pabrika. "Ate, ikaw ba yung Crystal?" Tanong nga ng isa. "Oo, bakit?" "Narinig namin kanina na may connection ka raw kay Boss Jet. Totoo ba?" Nalaki ang mata ni Crystal. "Ano? Wala no. Wala akong kinalaman sa kanya. Tsaka bakit naman yung kagaya ko may connection sa kanya? Bakit dito ka nakapasok ka agad? Mahirap pumasok dito kung walang kakilala." Pangasar pa nga ng babae. Pinilit nga ni Crystal na manatiling kalmado. "Hindi lahat ng bagay may mali siya. Nandito ako para magtrabaho, hindi para maghanap ng koneksyon." Nagkatawanan ng 2 bago umalis. Kinagabihan pag-uwi nga niya, sa bahay ay sinalubong nga siya kaagad ng kanyang mga anak. "Ma, kumusta ang trabaho?" Sabik nga na tanong ni Hunter. Napabuntong hininga sa Crystal. Saka ngumiti. "Hayon, pagod. Pero kinaya naman. Huwag kayong mag-alala, hindi ako sumuko." "Yay! Kaya mo yan, ma!" Sabay-sabay na sigaw nga ng mga bata. Ngunit sa isip ni Crystal, hindi niya maiwasang mag-alala. May mga mata sa pabrika na maaaring mag-ulat sa kanya. Ilang araw, ang lumipas ay nagsumikap si Crystal sa trabaho. Hindi niya alam na si Jet ay minsan-minsang dumadalaw sa pabrika. Nakatago lang ito sa loob ng kotse at pinagmamasdan siya mula sa malayo. Nadatnan niya si Jet sa labas ng kanilang bahay kinagabihan. "Jet? Bakit ka nandito?" Gulat niyang tanong. "Just checking. Narinig kong may mga manggagawa na nangasar sa'yo, okay ka lang ba?" Napairap na nga lamang si Crystal. "Hindi mo na kailangan alamin ang lahat ng mga nangyayari sa akin. Kaya ko to." Lumapit si Jet. "Crystal, bakit ba palagi ka nalang lumalaban? Kahit may tao namang handang tumulong sa'yo." "Matagal na akong inalipin ng kapatid ko." "Sarili ko ang kapatid, hindi ako tinulungan, di ba? Inalipusta pa kami. Ayoko maramdaman ulit yun." Dahil ang hirap magtiwala. Huminga ng malalim si Jet, saka ngumiti ng mapait. "Hindi ako ang kapatid mo, Crystal. Hindi kita aalipinin. Kung tutulong ako, gusto ko lang makita kang nakatayo sa sarili mong mga paa." Natahimik si Crystal, hindi niya alam kung ano yung sasagot. Ang mga bata naman ay biglang sumilip mula sa pinto. "Ma, sino kausap mo?" Tanong nga ni Hans. Nagulat si Crystal at nagmamadaling pumasok sa bahay. "Wala anak, pumasok na kayo." Ngunit narinig ni Jet ang uling salita ni Hector bago sumara ang pinto. "Parang may something kina mama at Kuya Jet." Hindi na mabilang ni Crystal kung ilang beses na siyang nagbuntong hininga simula nang malaman ng buong pabrika
na siya'y konektado kay Jet. Kahit pilit niyang tinatanggi, mabilis kumalat ang chismis. At para bang hindi pa sapat dahil bigla na lang dumadalaw si Jet sa bahay nila. Abala si Crystal sa kusina nang marinig niyang may malakas na tawanan mula sa bakuran. Lumabas siya at bumungad ang eksenang halos ikalunok niya ng dila. Nakahilera ang 5 anak niya sa harap ng mesa. May hawak na mga papel habang si Jet ay parang guro na nakatayo at nagsusulat sa karton. Okay, class? Seryosong sabi ni Jet suot pa nga ang reading glasses na mukhang props lang. Lesson number 1, how to negotiate like a billionaire. Sir, paano po kung hindi marunong magbilang yung kausap? Tanong nga ni Hans habang nakataas ang kamay. Simple. Kung hindi marunong magbilang, sabihin nyo kaagad ako nang magbibilang para sa inyo. At doon kayo maglalagay ng dagdag 50. Sagot nga ni Jet at ngumisi. Nagtawanan ng mga bata. Wow, ang talino! Jet! Sigaw nga ni Crystal bigla, kaya napatingin nga ang lahat sa kanya. Ano na naman tong ginagawa mo? Nagkunwaring inosente nga si Jet. Nagtuturo lang ako, dapat practical education, hindi puro libro. Practical? Alam mo tinuturuan mong manglokong mga anak ko eh. Mariing balik nga ni Crystal. Aba hindi ah, negotiation skills to very important sa business world, di ba boys? Sabay-sabay tumango ang quintuplets. Yes, sir! Napahawak sa sentido si Crystal. Mga anak, pumasok na kayo. Pero ma, ang galing ni Kuya Jet pagpaliwanag. Kanina tinuruan pa niya kami kung paano daw hindi ka agad magpapakita ng excitement kapag may nagabot ng pera. Sample nga. Utos nga ni Jet. Biglang kunwari umabot nga ng pera si Hugo kay Hector. Tumanggap ito nang nakakunot nga ang noo sabay sabing, next time dagdagan mo pa. Halos bumagsak nga ang paa ni Crystal. Hoy, ano ba? Ngumisi si Jet. See? Fast learners. Kinagabihan ay naghahanda nga ng hapunan si Crystal pumasok si Jet sa kusina at may dalang 2 supot ng mamahaling pagkain. Dinner contribution, huwag kang mag-alala. Hindi ito utang na loob, libre. Umirap nga si Crystal. Kung kaya mong wag turuan ng kalokohan ng mga anak ko, mas okay pa. Ngumisi si Jet. Kalokohan? Crystal, sa panahon ngayon, survival ang tawag doon. Hindi mo ba napansin? Matatalino ang mga anak mo, sayang kung hindi nila mahasa. Hindi mo sila anak, Jet. Ako ang magpapalaki sa kanila. Ako magtatakda kung anong tama at mali. Fine. Pero kung gusto mong maging tama, kailangan mo ring makita na minsan, ang tamang paraan ay hindi laging nasa libro. Sagot nga nito. Biglang sumilip ang mga bata mula sa sala. Ma, pwede bang si Kuya Jet na lang ang magturo sa amin bukas? Mas nakakatawa kasi siya kaysa sa teacher sa school. Sigaw pa nga ni Hunter. Ano? Ano sabi niyo? Oo nga ma, yung teacher namin boring, si Kuya Jet exciting. Exciting? Kung gusto niyong mag-expel, sige. Puro kalokohan na ituturo niyan. Tumawa nga si Jet at lumapit kay Crystal. Relax, Crystal. Hindi ko sila tinuturuan ng scam. Business perspective lang. Ganyan sa reality. Anong business perspective? 8 taong gulang pa lang sila, Jet. Hindi nila kailangan ng ganyang perspective. Ang kailangan nila matutong magsulat ng maayos. Magbilang ng tama at maging mabuting tao. Natigilan nga si Jet sa kanatawa ng mahina. Alam mo, Crystal, wala ka talagang sense of humor. No wonder galit na galit ka sa akin nung college, ang boring mo. Napasinghap si Crystal. Boring? Yes. Lagi ka kasing seryoso tapos laging nakakunot ang noo mo. Ako nagpapatawa sa klase, ikaw ang killjoy. Some things never change. Umiling-iling pa nga si Jet. Sumabat si Hermes mula sa sala. Ma, killjoy ka daw po sabi ni Kuya Jet. Excuse me? Killjoy ka agad? Kaya siguro palagi kang bagsak sa quiz noon. Puro ka lang patawa. Napahiling na nga lamang si Jet habang natatawa. Uy, di ako bagsak ha. Pinapasa ako ng professor kasi charm student ako. Ikaw naman bookworm lang. Walang kahit na anong fun sa buhay. Umangat nga ang kilay ni Crystal. At least hindi ako nangungopya. Ikaw kaya kapag hindi ka tumingin sa papel ng seatmate mo siguradong bagsak ka. Grabe ka naman.
Hindi kopya yon, teamwork yon, collaborative learning. Hindi mo ba alam yun? Sumabat bigla si Hermes habang nakataas ang kamay na parang nasa klase. Ma, ang galing! May bago na akong excuse kapag exam, collaborative learning. Napabuntong hininga si Crystal at sinamaan ang tingin nga si Jet. Kita mo? Kinagaya ka na ng mga anak ko. Ikaw talagang bad influence dito. Nagkunwaring nasaktan si Jet at kunot noong sumagot. Ako ba talaga? Ako na nga ang nagbibigay ng advanced business course. Ako pang masama? Hindi ka panipaniwala, malay mo. Balang araw maging CEO rin sila. At baka mas maaga pa kaysa sa ina nila. Napakuyom nga ng kamaw si Crystal. Gusto kong maranasan na manahimik ka kahit 5 minuto lang. Imposible ba yun para sa'yo, ha? Kumindat na nga lamang si Jet na tila lalo pang nangasar. Imposible. Kasi kapag tahimik ako, ibig sabihin may binabalak akong mas malala. Napapigit si Crystal at marahas nga na hinampas ang sariling noo. Diyos ko, bakit pa pinarusahan mo ko ng 5 anak at isang Jet? Sumigaw mula sa sala si Hans. Ma, pwede bang isama si Kuya Jet sa family picture natin? Halos mapatili nga si Crystal. Ano? Napairap nga siya habang ang mga bata naman nagtatawanan. Naging maayos ang ilang linggo ni Crystal sa pabrika. Natututo na nga siya sa gawain. Nakikibagay na nga rin sa mga kasama at kahit papaano nababawasan ang pangungutya dahil na nga rin sa presensya ni Jet. Subalit hindi nagtagal kumalat sa mas mataas na antas ang balita na ito at tuluyang nakarating sa ama ni Jet. Tinawag si Jet ng kanyang ama sa kanilang mansyon at papuntahin nga siya. Pagpasok ni Jet sa maluwag na sala, nadatnan niya ang kanyang amang nakaupo sa malaking silya. Jet, ano tong narinig ko? May isang babaeng nagngangalang Crystal na nagtatrabaho sa isa sa mga pabrika natin? Tumango si Jet. Yes pa. Siya ang nanay ng mga batang tinutulungan ko. Wala akong dapat ikabahala. Wala akong dapat ikabahala. Anak, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Bakit hinayaan mo na pumasok ang isang tulad niya sa negosyo natin? Napakunot ang noo nga niya ni Jet. Tulad niya? Anong ibig niyong sabihin? Isang mahirap, isang babae may 5 anak na hindi mo alam kung kanino galing ang ama. Walang reputasyon, walang pangalan at ngayon pinapasok mo sa pabrika sa ilalim ng ating pangalan. Hindi ko hayang mangyari yon. Magaling si Crystal sa trabaho, responsable siya, masipag. At higit sa lahat, siya lang ang nagtaguyod sa mga anak niya. Wala siyang ginawang masama, bakit siyang problema? At saka bakit kailangan pang palakihin to? It's not even a big deal. Tumayo ang kanyang ama at maring ibinaba ang baso sa mesa na kanina pa hawak. Ang problema, anak, ay ikaw. Hindi mo ba nakikita? Unti-unti kang napapalapit sa kanya at hindi ko hayaang mahulog ka sa isang babaeng hindi ka kauri. Hindi siya para sa'yo. Lalong lumalim nga ang titig ni Jet. Wala akong karapatan diktahan kung sino para sa akin na babae. Hindi ako bata. Hanggat nasa ilalim ka ng pangalan ko, hanggat hawak ko ang negosyo, susundin mo ko. Maring sagot naman ng matanda. At ang unang utos ko, tanggalin mo ang kristal na yan bukas. Ayoko na siyang makita pa kahit saan sa kumpanya natin. Nag-init nga ang dugo ni Jet. No, hindi ko gagawin yon. Hindi siya aalis, hindi siya sisibakin. Pa, hindi mo siya kilala, tigit sa lahat, wala siyang ginawang masama para maging ganito ang trato mo sa kanya. Ayoko lang madungisan ang pangalan natin, anak. Ayoko na makita ang anak ko na nilalapitan ng isang babaeng gaya niya. She will only drag you down. Drag me down, pa. Baka nakalimutan mo, ako ang nagpapatakbo ng karamihan sa mga negosyo natin. Ako ang dahilan kung bakit patuloy na lumalago ang kumpanya. Kung iniisip mo ay reputasyon, masisira lang tayo kung palalayasin natin ang isang taong walang kasalanan. Parehong mariin nga ang titig ng magama. Paglaon ay muling nagsalita si Jet. Alam mo pa, hindi ko maintindihan bakit ganito ang galit mo kay Crystal. Wala ka namang malinaw na dahilan. Hindi mo man lang siya kilala. Na hindi mo man lang alam kung paano siya nagsusumikap para sa mga anak niya. Bakit siya ang target ng puot mo? Hindi ko kailangan ng dahilan, Jet. Basta ayoko. At bilang ama mo, sapat na yon. Hindi yun sapat pa.
Hindi mo pwedeng gamiting dahilan ng kapiraso na kapritsyo mo para sirain ang buhay ng isang tao. Hindi siya kaaway. Wala siyang kasalanan. Umigting ang panga ng matanda. Ngunit wala na nga itong nasabi pa. Tahimik ang gabi sa bahay ni na Kristal. Nakaupo siya sa veranda habang hawak ang lumang tasa ng kape. Hindi niya alam kung bakit dumating bigla sa isip niya ang mga alaala ng mga college nga. Hindi rin niya maintindihan kung bakit muling lumalapit si Jet sa kanya. Samantalang noon napilitan lamang siyang lumayo mula rito. Nagpakita si Jet sa pintuan at may dalanganan namang isang bag ng prutas. Kristal, mahinahon nga nitong bate. Pwede ba tayong mag-usap? Ano pa bang pwede nating pag-usapan, Jet? Sapat na yung mga nangyari ngayon. Hindi. Mari namang sagot ni Jet at tumabi sa babae. May isang bagay na hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga maintindihan. Bakit bigla kang nawala ng college? Bakit iniwan mo ko nang walang paliwanag? Humigpit ang hawak ni Kristal sa tasa. Gusto mo ng totoo, Jet? Handa ka ba talagang marinig ang totohanan? Tumango si Jet. Yes. Sapat na siguro ang 8 taon para sabihin mo sa akin ang totoong dahilan, diba? Kahit lagi tayong nagtatalo noon, hinayaan mong may mangyari sa atin. Kaya nag-expect ako na pareho tayo ng feelings. Huminga ng malalim si Kristal sa nagsimula. Nung huling taon natin sa kolehiyo, natuklasan kong buntis ako. Natakot ako, pero alam kong kailangan kong sabihin to. At bago pa man kita makausap, dumating na kagad ang ama mo. Natigilan nga si Jet. Ang ama ko? Oo. Hinarap niya ako, sinabi niya na hindi ka pwedeng masira dahil lang sa isang babaeng gaya ko. Nasisirain ko raw ang kinabukasan mo. Sinabi niya pa nga na wala akong lugar sa pamilya niyo. Nanginginig nga ang boses ni Kristal. Ngunit diretsong tumingin siya kay Jet. Sinuhulan niya ako. Inalok ng malaking pera para umalis at wag nang magpakita. Pero hindi lang yun. Tinakot niya ako, Jet. Sinabi niyang kapag hindi ako lumayo, papahirapan niya. Hindi lang ako, hindi pamilya ko sa probinsya. Malaki mga mata ni Jet at napahawak sa ulo. Kristal, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ngayon lang? Paano ko sasabihin, Jet? Wala akong laban. Isang estudyante lang ako noon. At ang ama mo, makapangyarihan, may pera, may impluensya. Paano ako lalaban? Sige nga, sabihin mo. Pinili kong lumayo, pinili kong isuko ang pangarap kong makatapos kesa mahirapan pa ang pamilya ko lalo. At mas marami pang mawala sa akin. Natahimik nga si Jet, nakikita sa kanyang mukha ang puot. So he forced you. He forced you to disappear, kaya pala. Oo. Kaya iniwan ko lahat. At kinailangan kong buhatin mag-isa ang bigat ng pagkakamali natin. All this time, I thought ikaw ang may kasalanan. Akala ko ikaw ang hindi nagseryoso sa akin. I hated you for that, Kristal, pero ngayon nalaman kong ama ko palang dahilan. He destroyed us. Hindi ko ginusto saktan ka, Jet. Pero mas pinili ko lang na manahimik kesa masaktan ang ibang tao. Ang mga anak ko. At ngayon narito ka? Hindi ko alam kung kaya ko pang balikan ang lahat. Napailing-iling si Jet. Kristal, you should have told me. Hindi kita kailanman pababayaan. Kung alam mo lang, lalabanan ko siya. Hindi ako matatakot kahit ama ko siya. Umiling si Kristal. Hindi mo pa kilala ang ama mo, Jet. At ngayon na nandito ka, natatakot akong mangyari ulit ang dati. At mas madamay pa ang mga anak ko. Sa puntong yun, biglang lumabas ang quintuplets mula sa pintuan. Narinig nila ang huling bahagi ng usapan. Ma? Ano yung narinig namin buntis ka noon kay Kuya Jet? Halos matumba si Kristal sa kanyang kinuupuan. Mga anak, hindi ito ang tamang oras. So ibig yung sabihin siya ang tatay namin? Pagsingit naman ni Hermes at hindi na nga pinatapos pa si Kristal. Nagkatinginan ng quintuplets na magkakapatid. Nanghihina si Kristal at halos hindi makapagsalita. Pero si Jet ang sumagot sa mga nagtatakang mga bata. Yes, ako nga man nyo. Sabay-sabay na napahiyaw ang mga bata. What? Napaupo nga si Kristal
At tinignan nga ang lalaki. Jet, bakit hindi mo sinabi kaagad? Hindi pa sila handa. Handa sila, Crystal. Mas handa pa sila kaysa sa atin noon. They deserve the truth. Nagtipon-tipon ng quintuplets sa sala nag-aabang kung anong susunod na mangyayari matapos nilang malaman ng totoo. Si Crystal naman ay nagkulong nga sa kusina dahil iniiwasan niya ang presensya ni Jet. Hindi nagtagal sumunod din si Jet doon. Uy, Crystal, bakit parang iniiwasan mo ko? Don't tell me pagkatapos mong aminin na ako nga man ang anak mo. Nahihiya ka? Hindi ako nahihiya, Jet. Naiinis ako. Ang kapal din ng mukha mong sabihin yun sa mga bata nang hindi ako handa. Come on. Di ba nga dapat magalit ako? Pero since hindi naman natin makokontrol ang sitwasyon, wala na rin naman akong magawa. Lumapit nga siya sa gilid ni Crystal at ngumisi nang nakakaloko. O baka isa rin sa rason kung bakit lumayo ka dahil ayaw mong masaktan ako. Alam mo yun, hindi ba yun ang rason ng kadalasang bida sa movie? Napatigil si Crystal at napataas ng kilay. Excuse me, gusto? Kailan ba ako nagkagusto sa'yo? Hindi naman kita type. Wala naman akong pakialam kung masaktan ka. Alam mo kung bakit nagkaroon tayo ng mga anak. Hindi dahil may feelings tayo noon, kundi dahil pareho tayong napagtripan noon at nakainom tayo. Natigilan si Jet. Tumigil ang kanyang pagbibiro at naging seryoso ang boses at parang nasaktan sa sinabi ng babae. Alam kong hindi tama. Nakainom tayo noon ng kung anong binigay nila sa atin na droga para lang sa thrill, para sa pleasure, and it was the worst decision I ever made. Pero Crystal, kahit mali ang simula, wag mong sabihin na wala akong ginusto doon. At ikaw din. Kasi ginusto ko rin and honestly I regret the way it happened. Pero hindi ko pinagsisihan na ikaw ang kasama ko. Naginit ang pisngi ni Crystal. Ang galing mo talaga magsalita. Kahit noon pa, puro kayabangan. Kung hindi lang tayo nalasing at napasubo sa sitwasyong yon, hindi ako magkaka-interes sa'yo. Pero in the end ako pa rin talaga ang kasama mo sa gabing yon. At kahit magtago ka pa sa salita mong wala kang gusto, the fact remains we made them. Tinuro niya ang pintuan kung saan nakasilip nga ang quintuplets na nakikinig. Naginit lalo ang tenga ni Crystal at mahigpit nga na kumapit sa tasa ng kape. Itigil mo na, Jet. Hindi ako magpapaloko sa mga salita mo. Kung iniisip mong may nararamdaman ako noon, nagkakamali ka. Wala akong gusto sa'yo. Ni Katiteng. Ngumisi si Jet at inasar pa nga ito lalo. Really? Wala? Kaya pala hanggang ngayon hindi mo ako matignan ng diretsyo. Crystal, kahit tanong tanggi mo halata sa kilos mo. You are still affected. Napairap si Crystal. Huwag kang ilusyonado. Saad pa nga nito. Bahagyang yumuko si Jet at mas lalo pang inilapit ang mukha sa kanya na halos magkadikit nga ang kanilang noo. Kung wala akong nararamdaman, bakit ka nanginginig ngayon? Bakit hindi mo ako kayang sagutin ng diretsyo? Mariing tumayo si Crystal at tumalikod. Dahil naiirita ako. Naiinis ako sa kapal ng mukha mo, ang sarap mong sapakin, Jet. Sigaw nga ni Crystal. Lalong lumapad ang ngiti ng lalaki. Oh, so gusto mo akong saktan para lang itagong totoo? Classic denial, Crystal. Laging galit, laging kontra pero sa dulo. Hindi na nga siya natapos pa sa sasabihin. Biglang tumama ang kamao ni Crystal sa braso niya ng malakas. Sapat para mapaatras si Jet. Aray, Crystal! Hawak-hawak niya ang braso habang nakangising masakit. Grabe ka, seryoso ka talaga, ano? Tumahimik ka nga. Kung hindi pa kita sinapak, hindi ka titigil. Mariing sagot ni Crystal na mumulampis niya at mabilis na naglakad palayo. Biglang sumilip ang quintuplets sa pintuan at sabay-sabay na nagtawanan. Wow, ma, ang lakas ng suntok mo! Sigaw nga ni Hunter. Parang action star! Kuya Jet, natalo ka ni Mama! Sad pa nga nila Hans at Hector. Pexman, crush ka ni Mama kaya kanya sinapak. Singit naman ni Hermes na agad namang tinakpan ang bibig ni Hugo. Halos manlumo naman si Crystal. Mga anak, pumasok na nga kayo. Wala kayo dapat naririnig. Maingay at puno ng tawanan ng bakuran ng araw ng kaarawan ng quintuplets. Nakahilera ang 5 maliliit na mesa na parang handa ang pangbaryo. Tagtakbuhan ng mga bata habang hawak ang mga lobo. Si Crystal abala sa pagtanggap ng mga bisita.
Ngunit, natigil ang kasiyahan nang dumating ang isang lalaking nakaitim na Amerikana. Bit-bit nito ang isang brown envelope. Magandang hapon. Pasensya na kung istorbo sa okasyon, pero ako po ang abogado ng yumaong ginang Isabela, ang ina ni Sir Jet. Napatigil si Crystal at napatingin nga kay Jet. Nakasalukuyang kausap ang kapitbahay. Ano raw? Umabante nga ang abogado at nilapag nga ang envelope sa mesa. Iniwan niya ang ilang dokumento at isang personal na liham para kay Miss Crystal at sa kanyang mga anak. Matagal na po itong nakareserba. Inihabili na dapat kong ibigay sa tamang panahon. Napasa po nga si Jet sa ulo dahil hindi niya alam ang mangyayari. My mother? Alam niya? Binuksan ni Crystal ang sobre. Doon niya nabasa ang sulat at familiar sa kanyang sulat kamay noon. Crystal, alam kong mahirap ang pinasan mong lihim. Noon ko pa nakita ang hirap sa mga mata mo. At kahit hindi ka umamin, alam kong ang mga batang dinadala mo ay kay Jet. Patawarin mo ako kung hindi ako nakapag-usap sa'yo ng personal. Ayokong masira ang pamilya ko at ang tiwala ng aking asawa. Pero hindi ko rin kayang pabayaan ka. Ako ang nagbayad ng unang hospital bills mo nang manganak ka. Ako rin ang nagbayad ng renta sa karinderya mo. Ginawa ko yun para may panimula ka. Huwag mong isipin na utang na loob yun. Ginawa ko yun dahil mahal ko ang anak kong si Jet. At nakita kong mahalaga ka rin sa kanya. Kung dumating man ang araw na malaman niya ang lahat, sana mapatawad niya ako sa katahimikan ko at sana kahit paano, mapatawad mo rin ako. Natulala si Crystal at hindi nga makapagsalita. Siya pala ang tumulong sa akin nun. Kaya pala hindi ko maintindihan kung saan galing ang pambayad sa ospital at sa renta. Tumingin si Jet sa abogado. And my father, he never knew? Hindi po sir. Alam niyang kapag nalaman ng inyong ama, lalo lamang lalala ang lahat. Tugon pa nga nito. Lumapit si Hector at hinawakan ng sulat. Mama, lola pala namin ang tumulong sa'yo. Tumango si Crystal. Oo anak, ang lola niyo. Siya ang nagligtas sa atin noon. Ngumisi si Jet kahit may bigat sa dibdib. Trust my mother to always act behind my father's back. That's so like her. Dahil nga sa nangyari, hindi na nga rin ipinagpatuloy pa mga ni Jet ang panggigipit. Pero hindi sila pwedeng maging kampante sa pananahimik nito. Mainit na naman ang sagutan ni na Crystal at Jet sa sala. Kahit anong ayos nila ay palaging may bangayan. Jet, ilang beses ko bang sasabihin, hindi mo pwedeng basta-basta pakialaman ang mga desisyon ko. May sarili akong isip. Wika nga ni Crystal. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Crystal, kung matigas ang ulo mo, mas delikado ang pamilya mo. Kaya kailangan minsan makinig ka din. Hindi sa lahat ng bagay, kailangan mong kontrolin ako. Hindi mo ako asawa para diktahan. Sigaw naman pabalik ni Crystal. Maybe not, pero ama ako ng mga anak mo. Natahimik ang paligid ng sumilip ang quintuplets. Mula sa gilid ng pinto, nagkatinginan ng 5, saka sabay-sabay na nagbulungan. Grabe away na naman. Kailan kaya sila titigil? Perfect time for prank. Gamitin natin yung lumang style natin. Tama, kunwari may nadisgrasya sa atin. Sunod-sunod na saad nga ng 5. Ilang sandali pa biglang sumigaw si Hugo mula sa kusina. Ma! Pa! Jet! Nadulas si Hans! Duguan! Mabilis na patakbo sina Crystal at Jet. Pagdating nila ay nadatnan nila si Hans na nakahandusay sa sahig at may nakakalat pa na ketchup sa noo. Diyos ko Hans anak! Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang sigaw nga ni Crystal at halos manginig ang boses. What the? Gulat na sa adama ni Jet at agad lumuhod. Ngunit bigla siyang napakunot ang noo. Ketchup to! Sa gilid ay hindi nakapagpigil si Hermes at napahagikik. Gotcha! Sabay na nagtawanan ng 5. Prank successful! Nagpanting ang tenga ni Crystal at sumigaw nga siya sa galit. Bakit niyo ginawa to? Alam ba niyo na pwede kaming matakot ng sobra? Halos atakin ako sa puso. Biglang napayuko ang mga bata. Ma,
Gusto lang naman po naming tumigil kayo sa kakaaway. Kaya pa rin ang po namin kayo. Hindi yan ang paraan. Hindi pwedeng gawing biro ang disgrasya. Paano kung totoong may nangyari sa inyo tapos hindi kami naniwala? Anong mangyayari sa oras na totoong nangyari yon? Natahimik ang 5. Si Hugo ang unang nagsalita. Pero mas sanay na po kami sa ganito, marunong na kaming umarte, madali na eh. Mas tumalim nga ang titig nga ni Crystal. At yan ang problema. Natututo kayong gumamit ng panloloko para lang makuha ang gusto nyo. Hindi lahat ng bagay dapat i-scam o gawing prank. Kapag dumating ang oras na nagsabi kayo ng totoo pero hindi na kayo paniwalaan, kayong masasaktan. Lumapit si Jet at sumang-ayon. Makinig kayo sa nanay nyo. Alam ko masaya ang prank pero hindi lahat ng sitwasyon dapat gawing laro. Kapag palaging ganyan, tiwala ang mawawala. At kapag nawala ang tiwala, mahirap na itong ibalik. Nagkatinginan ng quintuplets. So ibig sabihin hindi na kami pwedeng mag-prank kahit kailan? Tanong pa nga ni Hunter. Umiling si Crystal. Hindi ko sinabing bawal magpatawa o maglaro, pero dapat may hangganan. So okay lang po yung simpleng biro like kunwari may ipis sa likod kay Kuya Hector? Singit pa nga ni Hermes. Napasinghap si Hector agad at tumatras. Hoy! Natawa na nga lamang si Jet at tumango. That's fine, harmless prank yun. Pero kapag tungkol sa buhay at kaligtasan, hindi na dapat. Si Hans na may ketchup pa sa noo nagsalita. Sorry po, ma. Sorry po, pa. Hindi na po namin uulitin. Sabay-sabay nilang tinaas ang kanilang pinky finger. Promise po. Bagyang napangiti si Crystal bangamat na natili nga ang seryosong tinig. Tandaan nyo, ang tiwala parang baso kapag nabasag mahirap buuin. Nagkatinginan sina Jet at Crystal. Saka sabay na natawa. Well, at least magaling silang actors. Pwede ko silang isali sa susunod kong business pitch. Ani pa nga nito. Jet, ano ba? Singhal naman ni Crystal. Agad namang sumabat si Hermes at kumindat pa. Sima, kinikilig ka na naman. Namulampis nga ni Crystal habang ang quintuplets tumatawa. Sinundo ng itim na sasakyan ng quintuplets. Isang umaga. Isang matangkad na lalaki. Ang lumabas nga mula roon. At isa pang luxury car ang sumundo sa kanila. Nakasalamin nga ito at nakaitimang suit at seryosong nakakunot ang noo. Hawak nito ang isang tablet at halos hindi gumagalaw ang labi. Ako si Mr. Salazar, sekretary ni Sir Jet. Kayo ba ang mga batang anak niya? Nagkatinginan ng quintuplets at sabay-sabay na tumango. Bakit parang galit siya? Hindi siya marunong umiti. O baka naman may kinain siyang mapait. Bulong pa nga nila Hermes, Hugo at Hunter. Napasinghap na nga lamang si Salazar at parang hindi natutuwa sa nagiging komento. Mga bata, kayo ay ipapakilala ni Sir Jet sa kumpanya. Pero hindi pwedeng ganyan ang itsura nyo. Mukhang mga batang galing sa palengke. Hoy! Ano ibig mong sabihin? Mukhang galing sa palengke mga anak ko? Agad na sabat naman ni Crystal na syempre to the rescue kararating lang mula sa kusina. Ma! Galing nga tayo sa palengke kanina para bumili ng itlog, di ba? Sabat ni Hans habang natatawa. Napahawak na nga lamang si Crystal sa kanyang sentido. Hindi yun ang point, Hans. Pinagmasdan nga ni Mr. Salazar ang mga bata mula ulo hanggang paa. Sir Jet instructed me to take them shopping. They need presentable clothes. Hindi pwedeng makita ng mga board members ang mukhang ordinaryong mga bata. Ano raw? Ordinaryo? Grabe naman maka-insulto yan. Relax, shopping daw eh, free clothes to. Yay! Sabay-sabay na saad pa nga ning 5. Napailing si Crystal habang nakatingin kay Jet na paparating mula sa likuran. See? Sinabi ko. Para silang diamond in the rough. Kailangan lang ng polish. Polish? Para ba silang aso at sapatos? Nililinisin? Singhal ni Crystal. Umiling si Jet. Syempre hindi. Gusto ko lang na may pakilala sila ng maayos. They deserve it. At syempre ayokong kutsain sila ng bored dahil lang sa itsura. Kung talagang tanggap mo sila, kahit nakatsinelas pa dapat proud ka. Matalim na sagot nga ni Crystal. Ngumisi si Jet at marahang lumapit. Proud naman ako pero Crystal, this is the corporate jungle. Kailangan nilang matutong magdala. Trust me on this one.
Kung may kalokohan kang gagawin, Jet, ikaw talagang sasapakin ko. Mariing sagot nga ni Crystal. Natatawang sumabat si Hans. Yes, sapakin mo ulit si Papa. Nagkunwaring nasaktan nga si Jet. Grabe, walang kumakampi sa akin ah. Sa mall ay halos mabaliw si Mr. Salazar sa kakasunod sa quintuplets. Habang si Jet naman, nakaupo nga lamang sa leather couch ng butik habang naka-cross legs na parang hari. Sir, tumatakbo sila sa fitting room. Ulat nga ni Mr. Salazar. Nahingal na hingal mula sa kakatakbo. Let them be. Kids will be kids. Kampanteng sagot ni Jet. Kids will be disasters. Maring sagot naman ni Salazar. Lumabas si Hugo na nakasuot at sobrang luwag. Halos matakpan niyang laylayan nito. Tignan niyo para akong abogado. Hindi para kang suman na may sako. Hoy! Sigawan pa nga ng quintuplets. Si Hunter naman naka-formal coat pero naka-shorts pa rin sa ilalim. Sir Jet, pwede ba ganito na lang business up top? Party down below? Natawa na nga lamang. Si Jet at pumalakpak. That's my boy, that's called innovation. Napairap si Salazar sa gilid. Si Hector lumabas ng fitting room na nakanektay pero walang pangitaas. Pwede naman ganito, para tipid. Muntik mahulog si Crystal sa upuan ng makita. Anak, magbihis ka ng maayos. Kasi ang init eh. Depensa pa nga ni Hector. Samantalang si Hans naman nakasombrero shades at hawak ang briefcase na halatang props lang. Good morning, ladies and gentlemen of the board. I hereby declare recess! Sigaw pa nga nito. Halos gumulong sa kakatawang mga kapatid. Naglakad naman si Hermes palabas, nakasuit nga pero sobrang sikip kaya halos hindi makagalaw. Sir Jet, hindi ako makahinga! Napasigaw nga si Crystal. Hay nako, tama na tong palabas na to! Sigaw nga nito. Pero si Jet halatang aliw na aliw sa mga nangyayari. Crystal, ang gagaling nila. Pwede silang bumida sa commercial ng kumpanya. Napahawak na nga lamang sa noo si Crystal. Magayos muna sila bago ka magplano ng kung ano-ano. Matari na saad ni Crystal. Makalipas ang ilang oras, sa wakas nakapili na nga rin ng quintuplets ng descending kasuotan. Lahat ay naka-polo slacks at sapatos na bago. Hindi man komportable pero presentable naman. Pagbalik sa opisina hindi makapaniwala ang ilang empleyado nang makita ang quintuplets. Sir Jet, ang cute ng mga bata. Sad pa nga nito. Proud na nakangiti si Jet. Meet the future negotiators, my boys. Napangiwi si Crystal. Negotiators kaagad, mag-aral muna sila Jet, ano ba? Ilang araw ang lumipas, opisyal lang binigyan ni Jet ng posisyon si Crystal sa isa sa mga branch companies. Malaki ang sweldo at mas maayos ang benepisyo. Kahit nga nagdadalawang isip tinanggap ni Crystal para na rin, sa kinabukasan ng mga bata, lahat gagawin niya para sa kanyang mga anak. Ngunit may kapalit. Crystal, sambit ni Jet habang nasa opisina. Since boss ka na, dapat i-celebrate natin. Dinner date tayo. Napatingin si Crystal mula rito. Hindi kasama sa kontrata yon. Wala akong kontrata sa puso mo. Sagot nga ni Jet at kumindat pa nga rito. Ang kapal ng mukha mo. Kung gusto mong i-celebrate, maghanda ka ng pagkain para sa lahat ng empleyado. Hindi date. Singhal ni Crystal. Pwede naman both. Company celebration sa umaga, romantic dinner sa gabi, diba? Jet, may trabaho ako. Maring sagot ni Crystal. Ngumisi siya at dahan-dahang tumagilid ang ulo. Trabaho mong mahalin ako. Napahampas si Crystal sa mesa. Alam mo, nakakainis ka talaga. Liligawan mo na nga lang ako. Gusto mo pa talaga akong pasakitin ng ulo. Sumilip nga ang quintuplets mula sa pintuan ng opisina at sabay-sabay na kumanta at nanukso. Mga anak? Sigaw pa nga ni Crystal habang si Jet ay halos mapatid nga sa kakatawa. See? Even the kids. Ships us. Ship mo mukha mo. Sagot ni Crystal sabay talikod nga at mariing ibinabaling nga ang pinto. At iniwan nga niyang tumatawa ng malakas si Jet habang ang quintuplets ay nagtatalunan sa hallway. Aliw na aliw sa bardagulan nga nilang magina. At tsaka tatay. Mabilis kumalat ang chismis sa loob ng kumpanya pati sa barangay
Lahat ay pinag-uusapan ng tungkol sa CEO na nanligaw sa babaeng may 5 anak na binalak pa talaga na ipa-TV patrol. Uy, siya yung nanay ng quintuplets, diba? Yung laging sinusundo ni Sir Jet? Bulong ng isang empleyada. Ang swerte niya, CEO ang nanliligaw. Sagot ng isa pa. Hindi lang CEO, gwapo't mayaman pa. Dagdag pa nga ng isa. Naririnig ni Crystal ang usapan habang naglalakad sa lobby. Pakiramdam niya ay gusto na nga niyang lamunin ng lupa lalo na. Nang biglang bumaba si Jet mula sa elevator nakangiti at dumiretso sa kanya. Crystal, honey, did you miss me? Malakas na tawag pa nga ni Jet na umalingaw-ngaw sa buong lobby. Halos tumigil ang lahat ng empleyado sa paglalakad at napatingin sa kanila. Namula si Crystal at halos napamura. Jet, ano ka ba? Nasa trabaho tayo. Kaya dapat nakikita nilang inspired ka, inspired by me. Nagumpisa ng magbulungan ng mga tao. Ay, sweet! Mag-boyfriend na kaya sila? Sure na yan, tignan mo yung kilig ni Miss Crystal, oh. Kilig? Anong kilig? Nainis nga ako sa kapal ng mukha ng taong to eh. Singhal pa nga ni Crystal. Ngunit lumapit si Jet at marahang bumulong. Kung naiirita ka, bakit namumula ka? Gusto mo ulit masapok? Mariing sagot nga ni Crystal. Worth it. Balik nga ni Jet na nakangisi. Sa bahay hindi rin siya tinatantanan ng quintuplets. Ma, sagutin mo na si Papa Jet. Sigaw ni Hugo. True love yan, ma. Dagdag ni Hermes. Kung hindi mo siya sasagutin, kami na lang. Pwede bang may 5 tatay? Biro pa nga ni Hans na halos ikalunod nga ni Crystal sa tubig na iniinom niya. Mga anak, hindi ganyan kadali. Mariing sagot pa niya. Gumisi si Jet mula sa kusina. Tama sila, hindi madali pero hindi rin imposible. Luto muna ako tapos sagutin mo na ako mamaya. Pangasar pa nga ni Jet. Nakakainis! Sigaw nga ni Crystal ngunit halatang nahihirapan na siyang pigilan ng ngiti. Dumating ang araw na hindi nga inaasahan ni Crystal. Habang nasa harap sila ng kumpanya, ay dumagsa ang media. Ang dahilan ay si Jet mismo ang nagpaalam na magbibigay ng special announcement. Ladies and gentlemen, panimula ni Jet sa harap ng mga kamera katabi si Crystal na halos mapatid nga sa kaba. I would like to officially introduce to everyone the woman I've been chasing all this time, the mother of my quintuplets, the one and only Crystal. Hiyawan ng mga empleyado at ang mga tao sa paligid. Namula si Crystal at halos hindi makagalaw. Jet, anong ginagawa mo? Pabulong niyang tanong. Public confession. Kailangan ng witness para hindi na makatanggi pa. Kung gusto mo, ipa-TV patrol ko pa eh, kagaya ng gustong gawin ng quintuplets. Pwisit ka talaga. Sagot ni Crystal na nanginginig nga sa hiya at inis. Pero bago pa nga niya mapigilan ang sarili, nakita niyang nakatitig nga sa kanya ang 5 anak. Ma, sagutin mo na si Papa Jet! Napahawak siya sa sentido at malalim na huminga. Fine, oo na. Sige tayo na. Parang sumabog ang buong opisina sa palakpakan at sigawan. Yay! Kiss! 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 Sabay-sabay na sigaw ng quintuplets habang ang may empleyado ay ganun din ang ginawa. Namula si Crystal at halos mawala ng malay. Walang kiss! Sigaw pa nga niya. Ngunit mabilis nga, nayumako si Jet at dinikit nga ang labi sa pisngi niya. Too late, may resibo na. Jet, ano ba? Halos pasigaw na sagot ni Crystal. Sabay hampas sa balikat nito. Pero hindi na napigil ang tawanan ng lahat. At sa gitna ng ingay at kantiyawan, napailing na lang si Crystal. Habang si Jet ay nakangiting parang siya ang pinakapanalo sa buong mundo. Lumipas ang mga taon at malalaki na ang mga quintuplets. Puro binata na at may kanya-kanyang trip at kalokohan pero hindi pa rin nawawala ang kakulitan. Sina Jet at Crystal ay mag-asawa na at mas lalong naging matatag ang kanilang pamilya. Ngunit isang malaking twist ang dumating sa kanilang tahimik na buhay. Nagkaroon si Crystal ng panibagong anak, isang batang babae na siyang naging apple of the eye ng lahat, lalo na ng ama ni Jet.
Hindi inaasahan ni Crystal na ang dating istrikto at walang pusong ama ng asawa niya ay biglang nagpakita, dala ang mamahaling laruan at pagkain tuwing bibisita. Lahat ng atensyon ng matanda ay nakatuon sa apo niyang babae. Sweetheart, malambing na tawag nga ng matanda habang karga-karga ang sanggol. Si Liana ang pinakamagandang apo sa lahat. My precious little princess. Nanlaki mata ng quintuplets habang pinagmamasta ng eksena. Hala, bakit nung kami ay bata wala namang ganito? Binigay lang niya sa atin nun sermon. Sa akin iniwan pa nga niya ako nakalood sa asin eh. Reklamo nila Hermes, Hans at Hector. Sa akin puro titig parang may kasalanan ako. Hirit naman ni Hugo. At sa akin, binigyan niya lang ako ng tingin tapos napaiyak na ako. Nagkatinginan silang lima at sabay-sabay na nagplano ng kalokohan. Kinabukasan silang lima. Nakaupo nga ang matanda sa sala. Karga-karga ang batang babae habang nakangiting abot tenga. Hindi niya alam na may mission nga ang quintuplets. Lolo, mahinang wika ni Hermes. Gusto mo bang turuan kita ng bonding activity para mas lalo kang mahalin ni Liana? Napataas nga ng kilay ang matanda. Bonding? Ano naman yon? Lumapit nga si Hugo na may hawak na face paint. Ito po, dapat magpinta ka ng cute na design ng mukha mo para makita ni baby na fun ka rin. Bago nga makatanggi ang matanda, sabay-sabay na nagsimula nga ang quintuplets. Isa-isang naglagay ng bigote gamit ang itim na pintura, isa ang gumuhit ng puso sa pisngi at isa naman nagdrawing ng whiskers na parang pusa. Teka, anong ginagawa niyo? Sad nga ng matanda pero hawak-hawak pa rin ni Liana. Kaya hindi makapalag. Lolo, trust the process. Sagot pa nga ni Hans. Habang ginuguhitan nga siya ng kulay asul sa noo na parang korona. Pagtingin niya sa salamin ay halos nag-collapse nga sa inis ang matanda. What is this? Ginawa niyo akong clown. Sabay-sabay namang nagtawa na ng quintuplets. Perfect ang cute mo, Lolo! Ngunit nang makita nga ni Liana ang mukha ng lolo niya, bigla itong umagalpak sa tawa. Natawa na nga lamang din si Crystal na kanina pa nga nanunood mula sa kusina. Natigilan ng matanda, pero ngumiti siya nang hindi pilit. Well, kung napasaya ko ang apo ko, then fine. Pero hindi doon natapos ang kalokohan. Nang dumalaw ulit ang matanda, inutusan siya ng quintuplets na maglaro ng Jack and Poy. Kasama nila pero may twist. Rule po, Lolo. Kapag talo ka, kailangan mong sumayaw ng baby shark sa harap ni Liana. Baby shark? Halos pasabog na sagot nga ng matanda. I will not. Ngunit natalo siya kagad kay Hans. Lolo, rules are rules. Sabay na sigaw ng lima. Napapakitang matanda at nagpakawala nga ng buntong hininga. Fine, baby shark. Nagtawanan nga ang lahat ng kumanta na nga. Lalo na si Jet na halos mahulugan sa sofa kakatawa. Pa-never kong in-expect na makita kong sumayaw ng baby shark ka. Natahimik na nga lamang si Crystal at kumiti habang pinagmamasta ng eksena. Well, at least natutunan niyang mahalin ang mga apo niya kahit na pinagtripan siya. Napatingin ang matanda kay Crystal sa katumawa ng mahina. You are right. Masyado ako naging malawig doon but thanks to this little princess at sa 5 demonyito mong anak natututo akong maging tao. Demonyito po ka agad? Reklamo ng quintuplets. Ngumisi ang matanda. Fine mga makukulit na gwardya ng prinsesa. Kahit paano ay natunaw ang matigas na puso ng ama ni Jet dahil sa isang batang babae at sa 5 prankster na lalaki. Lumipas pa ang mga taon at lalo pang lumaki ang pamilya ni na Jet at Crystal. Ang quintuplets na dati abala sa kalokohan at prank ay naging mas responsable, natutong gamitin ang talino at galing nila sa mas tama at makabuluhang paraan. Si Liana, ang bunso at kaisa-isang babae, ay naging tulay upang tuluyang mapalambot ang pusong bato ng lolo nila. At sa bawat pagtawa, tampuhan at pagkakamali, natutunan nilang lahat na ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo o apelido, kundi ang pagtanggap, pag-unawa
at walang sawang pagmamahal. Ang biro at kalokohan ay maaring maghatid ng tuwa at halakhak, ngunit may hangganan nito. Kapag ang prank o panloloko ay umaabot na sa puntong nasasaktan ng damdamin ng iba, nawawala ang tiwala o nalalagay sa panganib ang kapakanan ng tao, hindi na ito katuwaan, kundi kapahamakan. Ang scam at panlilinlang, gaano man ito kasimple o kalaki, ay nagiiwan ng sugat na mahirap paghilumin at ng basag na tiwalang mahirap buuin. Sa buhay, mas mahalaga ang katapatan kaysa sa pansamantalang kasayahan. Ang tiwala ay kayamanang hindi mabibili at hindi basta-basta na ibabalik kapag nawala. Kaya't piliin nating maging tapat at piliin nating maging mabuti. Dahil ang halakhak na mula sa katotohanan ay mas matamis kaysa sa tawa na nakaugat sa panlilinlang. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki,
Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Nida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean De Bes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fest Parunga of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean De Bes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez,
Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa,
Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charily Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.